pinapalaya sa dapat tong Chinese ambassador. Wala daw kasing ibang gusto ang Chinese Coast Guard kundi kapayapaan lang. Unang statement pa lang manggigigil ka na agad. Anong kapayapaan kaya tong pinagsasabi ng Chinese ambassador? Gusto ng China ng kapayapaan pero taliwas yan sa water cannon attack at tahasang pagbangga nyo sa Philippine vessel. Napipikon na raw ang China sa agresibo at provocative action ng Pilipinas. Kapal na mukha, diba? Tayo pa talaga. Kuhang-kuha nga kayo sa aktong pinapalayas gamit water cannon yung walang kalabang-labang Filipino fisherman. Yan ba yung gusto ng kapayapaan? Wala raw balak ang China ang mapagyera, pero idinadaan nila sa pananakot ng pagnanakaw ng ating teritoryo. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. Kung ititigil naman raw ng Philippine Coast Guard, BIFAR at Filipino fisherman ang panggugulo sa kanilang Chinese territory, wala daw gulong mangyayari o water cannon. So pinapalabas na China na pag hinayaan natin at pinabayaan lang ang West Philippine Sea, hindi tayo mabubuli. Pero sa kabilang banda, China ang makikinabang sa yamang dala ng West Philippine Sea, yamang dagat at oil at natural gas. We are baselessly accused of being a security threat by former colonialists and aggressors. We can stand the test of history and soberly aware of the reasons behind. Pabor naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa sinasabi ni Pangulong Marcos, huwag magpadala ng barkong pandigma dahil pag nag-deploy tayo at kinalaban niya ng Chinese Navy, wala tayong kalaban-laban sa China. Oo, malakas sa gyera ang China. Dito talagang may punto PBBM. Punuin muna ng US fighter jets, mga warship at missile ang Pilipinas bago tayo tuluyang pumalag sa mga Chinese na yan. Pero ngayon, taste-taste muna sa water cannon. Di naman raw papabayaan ng AFP ang PCG ang West Philippine Sea at mananatili daw ang presensya at tuloy ang pakikipagbanggaan laban sa China. Ay susunod kami sa kahit anong mga utos niya. Policy decision yan eh. Sa kabilang dako nito, hindi tumitigil ang pagpapatrolya naman ng ating mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy doon sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy din naman yan eh. Ito ay policy decision ng ating Pangulo. Susunod ang armed forces, no? At the end of the day, hindi ito strategiya ng militar, political decision ito, no? Under the principle of civilian control. Hindi titigil yan hanggat hindi tayo manindigan na meron tayong laman, no? Nasa saligang batas natin na hindi tayo pwede na hindi manindigan. Kaya nga ang ating Pangulo, talagang ang utos niya, huwag tayong bumigay talaga ng masinsinang karagdagang modernisasyon. Hindi lang sa kagamitan, ngunit sa support facilities nito, katulad ng mga base militar. Kulang tayo. Nakabili nung araw ng mga kagamitan na ang support systems nagkulang ng pagtatalaga. Ngayon, hinahabol natin muna ang pundasyon and then tuloy-tuloy ang modernization. Hindi man magkakagulo sa West Philippine Sea, pero mukhang may sasabog na gyera sa Taiwan. Pero at least hindi tayo direktang tatamaan. Kayo, anong masasabi nyo sa mga plano ng Department of National Defense? Komento sa baba inyong saloy.